Max Park, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan po ng limang bagay na ginagawa mo na hindi mo alam na nakaka-addict na pala sa lalaki. At kung handa na po kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang bagay guys na ginagawa mo na baka hindi mo alam na nakaka-addict na pala sa lalakis, yung ginagawang palagi mo matagal mag-reply. Yan ang unang ginagawa mo kay na baka hindi nyo alam na yan pala ay nakaka-addict na pala sa para sa lalaking mahal mo sa inyo. Yung matagal ka mag-reply. Alam nyo mga Spard, kapag ka ganyan ang ginagawa mo, sigurado ako ang partner mo ay mas lalong may in love sa'yo. Kay Spard, matagal lang ako mag-reply, mas lalo na may in love sa akin. Panigurado yan. Sapagkat siya ay talaga namang mapapaisip palagi sa'yo. Kapag ka consistent mong ginagawa yan, at alam niya naman talaga dapat na busy ka at may ginagawa ka. Kaya naman talaga dapat meron kang pinagkakabalahan para hindi naman mukhang laging peke yan na matagal ka mag-reply. Mas maganda yon kung may pinagkakabisihan ka. Pero pag matagal ka nga mag-reply, sigurado ko kayo pa, isip-isipin ka palagi niyan. At napakamahalagang bagay nun. Dahil kung ang lalaki ay hindi ka na masyadong iniisip-isip pa, delikado yon. Dahil maaari siyang matukso sa iba. Maaring iba na ang isipin niya at maaring pasukan ng tukso ang isip niya. Pero pag lalaki, ikaw lang lagi nasa utak niya o palagi kanyang naiisip, sigurado ka inspired. Ang lalaki niyan ay palagi pa rin magpapahalaga sa iyo. Palagi pa rin hahanapin ka at malamang sa malamang kapag palagi kanyang iniisip, ma-addict yan sa iyo. Kaya dapat gumagawa kayo dapat ng paraan kay inspired upang ang boyfriend nyo o mister nyo ay palaging sa isip niya. Huwag niyong hahayaan kay inspired na mawawala ka sa isip niya. Huwag niyong ibuhusan lahat sapagkat isa yun sa mga dahilan kung bakit siya ay masyadong nagiging kampante at di kanya na masyadong inaalala. Huwag niyong ibigay ang lahat upang hindi lumaki ang pride niya at hindi siya maging mayabang, talaga namang ka-inspired. Hindi niya isiping wala siyang dapat pang ikatakot sa iyo. At hindi ka na dapat niya masyadong isipin pa dahil binibigay mo naman ang lahat sa kanya. Dapat kayo may mga iniiwasan kayong gawin sa inyong relasyon at may mga dapat kayong laging ginagawa sa inyong relasyon. At isa sa mga dapat mong gawin ay gumawa ka ng paraan kung paanong palaging ikaw ay maiisip o mamimiss ng partner mo. Sapagkat kapag kaganyan ang ginawa mong practice o habit o ginawa mong habit sa inyong relasyon o sa sarili mo, siguradong ang lalaki ka-inspire ay palaging mamahalin ka at talagang laging hahabulin ka kahit pa meron kayong problema sa inyong relasyon. Hindi niya gagawing iwan ka o ipagpalit ka sa iba sapagkat lalaki ng lalaki ang pag-ibig niya sa iyo sa mga panahon na palaging nasa isip niya. Lagi niyang mararamdaman ang pag-ibig niya sa iyo sa mga panahong lagi niyang naiisip ka-inspired. Isa yun sa mga paraan. Isa yun sa mga dapat mong gawin ang tagalan mong reply sa kanya. At marami ka pang pwedeng gawin. Marami pang paraan upang palagi ka sa isip ng lalaki. Pero isa lang din yan. Yung dapat medyo tagalan mong reply sa kanya. Dahil kayo sa maniwala ka man o sa hindi, isa yun sa mga bagay na nagpapakurious sa lalaki. Patungkol sa iyo at mas lalo ka magiging mysterious tungkol sa kanya kung bakit ganyan ka at kung bakit hindi mo siya sobrang mahal at di katulad ng ibang mga ex niya na tila ba lagi nagmamadaling replyan siya pero ikaw chill ka lang, kalmado at talagang hindi ka nagmamadaling replyan siya. Hindi ba siya ganun kahalaga sa iyo? Hindi mo siya masyadong mababalidate. Hindi lalaki ang ulo niya at the same time mas lalo kanyang kakaadikan sapagkat ikaw ay tumatakbo sa utak niya kung bakit nga matagal kang mag-reply ka-inspired. At ang pangalawang bagay ka-inspired na ginagawa mo na baka hindi mo alam na nakaka-addict na pa sa lakis, yung palagi mong pagpapasexy, yung pangalawang bagay ka-inspired. Baka isipin ng iba o baka sabihin ng iba ka-inspired, gets na lalaki yan. O gets na namin yan. Sigurado ako, aware lalaki dyan na pag nagpa-sexy ang babae, ganun talaga, ma-addict talaga siya. Pero yung ibang babae kasi, nakasanayan lang din yan na nag-workout, nag-exercise, nag-gym, di ba? Nag-jogging, nagpapaganda ng katawan, nagpapa-sexy. Di ba? Ang akala nila, lalo na sa mga may partner dyan na partner nila sa pag-jogging, yung lalaki, rin, nag-exercise din, akala nyo, normal na lang yun sa kanya. Akala nyo, wala lang sa lalaki. Lalo't maganda rin naman ang katawan niya. Pero hindi nyo alam yung pagpapasexy nyo
Kaya sigurado ko, inspired, napakalakas niya ng dating sa partner nyo. Lalo na kapag nagsimula ka sa mataba ka, nagsimula ka sa sobrang payat mo, nagsimula ka sa sobrang pangit ng katawan mo, nagsimula ka sa hindi ka kakit-akit, tapos bigla ka nagpa-sexy, di ba? Maniwala ka man o sa hindi, ang boyfriend mo o mister mo ay parang talaga namang ka-inspired, kakaiba sa paningin mo, dahil pati siya mag-iiba ang kilos niya pagdating sa iyo. Mababalo sa yan. Sapagkat isa yun sa mga kinakaadikan na mga kalakihan sa partner nila, yung pagiging sexy ng girlfriend o misis nila. Talagang hindi masilihan ang puwet niyan. Mas lalong ma-addict sa yan. Mas lalong talaga namang ma-el sa yan. Mas lalong gugusto niyang lagi kayong magdo. Lagi kayong maglabing-labing. At mas lalo siya magiging romantic sa iyo. Alam nyo, mahirap talaga magpaganda ng katawan. Mahirap magpa-sexy. Pero kung paghihirapan mo, pagtitiisan mo, pagtsatsagaan mo, magiging consistent ka, hindi ka susuko, ang resulta naman yan, magiging maligaya ka sa partner mo. At magiging maligaya din siya sa'yo. At talaga naman ka-inspired kung single ka, makakapamili ka pala mga manliligaw sa'yo. Dadami ang tagahanga mo. At talaga naman kahit may edad ka na, magmumukha kang bata. At kahit dati inaapi-apa ka nila, rerespetuhin ka nila ngayon. Simulan mo sa sarili mo. Ka-inspired, mahalin mong sarili mo at magpa-sexy ka sapagkat hindi mo nalalaman ang totoo. Hindi mo nalalaman kung sino na mga naaakit sa iyo. Hindi mo nalalaman na na-addict na pala ang mister mo sa iyo. At sa mga OFW sa nasa LDR, baka hindi mo alam na nagmamadali na yung umuwi. Gusto niya nang umuwi para lang sa iyo. Dahil nagpapa-sexy ka nga, na-addict na sa iyo. Ka-inspired. Bakit nung ginagawa mo ka-inspired na baka hindi mo alam na nakaka-addict na pa sa lakis? Yung hindi ka naghahabol kapag nag-aaway kayo, tapos mali siya, ipatlo ka-inspired. Diba? Ibang sabihin ng iba, ka-inspired, talaga namang hindi ako maghahabol kapag mali siya. Oo, okay sa'yo yun. Pero alam nyo, may mga kababaihan din nanonood sa atin dyan na wala naman silang ginawang mali. Yung lalaki ang nagkamali, yung mister nila, yung boyfriend nila. Pero siya yung naghahabol, baliktad, diba? Tingin mo ma-addict sa'yo ang partner mo yan pagka ganyan ka? Kung sino ka man nanonood sa akin ngayon. Dapat kapag nag-aaway kayo at alam mong wala ka namang ginawang masama, wala ka namang ginawang mali, at sa halip pa nga, siya pa nga yung nakagawa ng kasalanan sa'yo, huwag mo siyang habulin. Dahil kapag ka palaging ganyan ang pinapakita at ginagawa mo at pinaninindigan mo sa lalaki sa inyong relasyon, na lalaki talaga namang mapapaisip patungkol sa'yo. Iisipin niyang ibang klase ka, iisipin niyang matapang at matatag ka, may paninindigan at talaga namang ka-inspired, may paniniwalang maganda at high value na babae. Diba? Hindi isipin niyang high value ka. Kahit naman sabihin natin wala kang trabaho ngayon o hindi ka man ganun kaganda, isipin niya pa rin high value ka. Dahil yun ang mararamdaman niya. Dahil yun ang ipaparamdam mo sa tuwing hindi ka naghahabol sa kanya. Kapag ikaw hindi ka naghahabol sa lalaki, sobrang bilis ng pagtaas ng value mo sa kanya. Kaya yung mga naghahabol-habol dyan, mag-isip-isip ka. Dahil sobrang bilis ng pagbagsak ng value mo sa lalaki. Ganyan yan, ka-inspired. Kahit magtanong pa kayo sa mga psychology dyan. Kahit magtanong pa kayo sa mga nangyari sa kanila yan. Diba? Yung, kung sino yung naghabol, ang bilis ng pagbagsak ng value nila. Magugulat na lang, may iba na kagad yung asawa nila. May iba na kagad yung boyfriend nila. O kaya naman, binabastos na sila. Pinagtatabuyan sila. Pero kabaliktaran naman sa ibang babae na hindi naghabol, sa ibang babae na mas piniling mag-isa, sa ibang babae na mas piniling lumayo, sa kabilang banda, napakabilis ng pagbalik ng value nila o napakabilis ng pagbulusok ng value o halaga nila sa isip at puso ng lalaking ng baliwala sa kanila at muli itong naghabol sa kanila sapagkat nakaka-addict nga namang isipin na yung babaeng dating baliw na baliw sa akin ay ngayon talaga namang hindi na nagpaparamdam, nag-no contact na, at talaga namang hindi na martir. Diba? Isip-isipin nyo yun, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka naging ganyan? Ano na ngayon ang pinagmamalaki mo? O sino na ba ngayon ang pinagmamalaki mo? Dati mahal na mahal mo ako. Bakit ngayon? Hindi ka na naghahabol sa akin. Diba? Isip ng isip sa'yo. Macha-challenge sa'yo. Nacha-challenge sa'yo. May pagka-misteryosa ka na ngayon sa isip niya. Na dati ay hindi naman. Mag-curious na siya sa'yo at palagi ka ng papaw sa utak niya. Bagay na mas lalong laging magpapa-addict sa kanya patungkol sa iyo. Gugustuhin niya ka-inspired na magkabalikan kayo sa katagalan ng panahon ka-inspired. Pangapat na ginagawa mo ka-inspired na baka hindi mo alam na nakaka-addict na pala sa lalakis.
Yung palagi mong pagpapabango, yung pang-apat ka-inspired. Alam nyo, akala nyo ba, wala lang yan? Inisip ng iba, ka-inspired. Mabango din naman yung boyfriend ko, mabango din naman yung mister ko. Parehas kami nagpapabango, parehas kami mabango. At saka yung mga kasama namin sa trabaho, yung pamilya namin, kaibigan, mababango din naman. Kaya siguro sanay na siya, siguro normal na lang sa kanya. Yun ang akala mo. Hindi mo alam, mas lalong na-addict sa iyo ang asawa mo kahit lagi siyang napapalibutan ng mga taong mababango. Basta ikaw, mabango ka, magiging espesyal ka. Sa kanila, normal. Pero sa'yo, espesyal. Bakit ganon ka-inspired? Pare-pares lang naman kami papabango. Pares lang din naman ang ginagamit namin. Yung mga friends ko, kamag-anak namin. Dahil nga, mahal ka niya. Diba? Doon ka lumamang. Mahal din naman yung iba, pero espesyal ka. Mahal ka na niya, mabango ka pa, di mas lalo ka magiging espesyal. Diba? Mahirap maintindihin, pero subukan mo. Yung pag-ibig niya sa'yo, mas lalong lalaki. Kapag nakita niya, naaamoy ka niyang palaging mabango. Pagpapakita yan ng respeto sa sarili. Pagpapakita yan ng inaalagaan mong sarili mo. Pagpapakita yan ka-inspired na minamahal mong sarili mo. At hindi ka kuripot sa sarili mo. Palagi ka magpabango. At masasabi mo sa sarili mo na totoo nga ang sinasabi ni ka-inspired. Mas lalong naging sweet sa akin ang mister ko. Mas lalong na-addict sa akin ang boyfriend ko. Kabaliktaran kapag hindi ka nagpapabango, di ba? Paano pag may lumalandi dyan sa partner mo na laging mabango? Kapag merong lumalandi sa asawa mo na napakabangong babae, kapag may dumidikit-dikit dyan sa boyfriend mo na napakabangong babae, tapos ikaw di ka mahilig magpabango, wala kang kamoy, hindi ka nga mabaho, pero hindi ka rin naman mabango. Paano pag may amoy ka pa? Di ba? Ganyan yan. Kaya lagi ka magpabango, hindi mo alam, totoo, na ang partner mo pala ay mas lalong na-addict sa'yo. Lalo na kapag yung, sabihin natin ngayon, hindi ka mahilig sa pabango, hindi ka nagpapabango, biglang nagpabango ka, bumili ka sa SM o bumili ka sa internet, kung kanino ka man bumili, sa kaibigan mo, kung saan ka man bumibili, anumang brand dyan, sobrang mahal man o hindi, basta magpabango ka. Tapos nagulat sa'yo yung asawa mo, nagulat sa'yo yung boyfriend mo, na alam naman niyang hindi ka mahilig magpabango, tapos ngayon nagpapabango ka na, ayan, mas lalong tatalab yan. Mas lalo yung ma-addict sa'yo. Subukan mo. Bumili ka ng pabango. Huwag kang kuripot sa sarili mo. At maging consistent ka sa bagay na yan. Palagi kang maging mabango, palagi kang magpabango. At ang lalaking mahal mo ay siguradong laging ma-addict sa'yo. Nang hindi mo nalalaman, ka-inspired. Ang limang bagis mo na ginagawa mo na baka hindi mo alam na nakaka-addict na pa sa lakis. Yung pagdiskarte mo sa buhay, di ka pabigat. Yung palima ka-inspired. Alam nyo, kapag ang babae ay independent, kapag ang babae ay may sariling pera, kapag ang babae may sariling pagsisimikap, may status, at may pagmamalaki, talaga namang ka-inspired, mas nagiging mahalaga ka sa lalaki. Hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil na rin ka-inspired sa kung anong pagkatao meron ka. Sapagkat hindi ka naman magkakaroon ng mga bagay na yan kung hindi dahil sa personality mo. Hindi ka tamad, matalino ka, at may talaga namang may ambisyon ka. May skills at may talent. Di ba? Nagigits nyo ba yung point ko? Ngayon, kabaligtaran kapag ikaw yung klase ng babae ka-inspired na pabigat ka at wala kang malang kahit ano sa buhay mo sapagkat tamad ka. Di ba? Hindi ka madiskarte. Yung sabi ng iba ka-inspired, hindi kasi ako nakatapos, hindi mayaman ang pamilya ko. Sarili mo na yan. Ikaw ang pipili ng ng kapalaran mo ka-inspired. Life is a matter of choice. Hindi natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap. Pero sabi nga nila, makasalanan mo na pag namatay ka pang mahirap. Di ba? Pinanganak na nga tayong mahirap. Mamamatay pa tayong mahirap. Di ba? Magsumikap ka. Ganyan yan. Ngayon, kapag nakita na lalaki na sumikap ka, may diskarte ka, di ka pabigat. Kaya instead, maniwala ka sa akin, mamahalin ka ng totoo niyan. Mamahalin ka ng sobra-sobra niyan. Di ba? Kabaliktaran kapag puro ka hingi. Kabaligtaran kapag puro ka hintay. Kabaligtaran kapag puro ka asa. Kabaligtaran kapag napaka-materialistic mo. Ka-inspired, baka ipagpalit ka niyan. Di ba? Magsumikap ka, tulungan mo siya mga anak nyo, sa buhay nyo, sa mga pangarap nyo, hindi mo namamalayan. Mas lalo na na-addict sa iyan. At kasabay ng pagsumikap mo, nag-i-improve ka, nagpapaganda ka, may mga pambili ka ng skincare mo, may pambili ka ng damit mo, may pampaganda ka ng buhok mo, may pambili ka ng make-up mo, may pera ka eh. At hindi ka patakot na hindi ka maghahabol sa lalaki kasi meron ka. Kung sakali man lokohin ka niya, kung sakali man ipagpalit ka sa iba, hindi ka maghahabol kasi meron ka.
O di ba yung ibang artista, o tulad ni, sino ba yan? Si Ellen Adarna ba yun? Hindi niya hinabol si Derek Ramsey kasi pati siya mayaman eh. O mayaman din siya eh. May pera din siya. O di siya mag-aabol sa lalaki kasi may alam niyang meron din siya. Kaya kung gusto mo na hindi ka matakot iwan ng lalaki, magsumikap ka sa buhay. At wala kang kakatakutan, ka-inspire, tandaan mo sa buhay nito. Kahit sinong lalaki pa yun namang iwan sa'yo, pagpalit ka man ng lalaki sa iba, kung meron ka, eh may bala ka. May lakas ang loob kang harapin mo ang buhay. Kasi yung iniwan ka na nga, niloko ka na nga ng asawa mo, niloko ka na nga ang boyfriend mo, pinagpalit ka na nga sa iba ng part ng lalaki. Tapos walang-wala ka pa kasi nga, di ka nagdumiskarte sa buhay mo, edi mas lalong lugmo ka. Gamitin yung utak nyo, ka-inspired. Sa mga talagang ginagawa mo. Ang diskarte mo pag sumikap mo sa buhay, akala mo, ginagawa mo lang, susumikap ka lang, eh hindi mo alam, mas lalo na palang na-addict sa'yo yung partner mo. Sa mga sikreto upang mas lalo siyang ma-inlove sa'yo, ka-inspire. Max Pad, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi po nakaklik na subscribe, click nyo po yung subscribe Max Pad, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po sa akin Facebook yung profile picture ko Max Pad. Kapag nakita nyo yan, i-chat nyo lang po ako. Maraming salamat Max Pad. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.